Mga brothers, sa sobrang mahal ngayon ng gasolina, mapapaisip ka talagang maghanap ng isang motor na easy sa maintenance, madaling gawin, na matipid sa gasolina, at higit sa lahat, affordable ang presyo. Mga brad, eto na yon, the Rusi Surf 110. At syempre pa mga brothers, sa mga nais pong suporta ng ating YouTube channel, huwag niyo pong skip ang ads. At kung dito naman kayo sa Facebook nanonood, i-share niyo naman po ang ating episode para po mas marami pang makanood ng mga brothers on the wheel natin. At dahil dyan, maraming salamat na agad. So mga brothers, tignan natin ito sa ating walk-around review. Let's go sa go! Get ready, drop the beat. Alright mga brothers, eto na nga ang pinaka-affordable na motor ng Rusi na may o-offer nila sa inyo, ang Surf Series nila, no? So may tatlong version ito, 100cc, 110, itong nasa harap natin, at 125cc. Pare-parehas lang po ang body design nila, pare-parehas lang din naman ang kanilang mga features. Pagdating lang sa makina mga brother, doon lang sila nagkatalo. Okay, so mga brad, isa po itong underbone cab. So ito po yung traditional na modern underbone cab na makikita natin mostly sa market. Ang originally po talaga nagpauso nito is yung Honda. Yan po yung Wave nila, no? Yun po yung sumikat. Siguro may mga nauna pa, pero ang Honda Wave po ang sumikat. Anyway mga brothers, pagka titignan natin ang makina nito, meron itong 110cc, no? Single cylinder mga brother, single overhead cam, at meron siyang 4-speed semi-automatic. So ibig sabihin nun mga brothers, wala na po siyang clutch, no? Pakambyo-kambyo na lang kayo. At ang rotary po ang kanyang pattern, no? So mga brothers, meron po itong 6.3 horsepower pagdating sa kanyang dulo, at kaya na mamarangkada ng 6.9 Newton meter of torque. Siguro po yung 125 mataas naman po, pero hindi na po maglalayo yan, no? Ang kanyang fuel system, carburetor pa, pero okay lang yon, mas less maintenance po yan, at madali nyo po mapagawa. Kahit kayo po mga brother, pwede nyo po yung gawin, at sa mga local shop, madali po nila maayos ang inyong motorsiklo mga brothers, no? Mababa lang ang compression ratio nito mga brothers, kaya naman naka air cooled pa ang motor na ito. Pero hindi naman nangangahulugan na hindi nyo na pwedeng i-long ride. Pwede nyo pong i-long ride ito mga brother. Kahit wala pong bitawan, hindi po kayo susukuan ng motorsiklong ito. Okay mga brothers, nandito na tayo sa manibela nitong Surf 110. So makikita natin dito mga brothers, meron tayong handle grip dito na sakto sa isang large na kamao. Ayan po yan, no? Pero ako gusto kong palitan yung kanyang handle grip dahil hindi ako na aangasan. Alright, meron siyang choke dahil sa pa itong carburetor, no? Makakatulong po yan sa starting, especially pag malamig ang makina. Left and right nasa ilalim, sakto sa thumb natin ang busina, low beam, high beam, at lagayan po ng kanyang side mirror. Sa kanan meron pa tayong on and off ng ating headlight, electronic o electric starting meron siya syempre, at ang kanyang standard na brake lever. Meron lang din po itong standard ignition dito, no? Ang susi niya, tingnan natin. Uy, may tatak na rin na Rusi, ha? At may pagka premium na rin, ha? Pwede na, no? Hindi chipipay ang datingan. At pagdating dito sa gitna, makikita na natin ang kanyang kitang-kita na panel, no? Ang gusto ko dito, kahit budget, naka-digital mga brad. Oh, di ba? Colorful yung kanyang team, oh. No, so kitang-kita mo, may gear indicator hanggang kwarta po yan dahil po 4-speed po itong motor na ito. Left and right, and then yung kanyang high beam indicator. Basic lang naman. At ito gusto ko to. No, sana ganito na gawin lahat ng Rusi pagdating sa kanilang proud ownership emblem, no? At dito naman sa kanyang under seat, ayan, meron pa siyang maliit dito na compartment. I guess malalagyan nyo ito ng mga maliliit na gamit lang naman na kakailanganin nyo sa pagmamaneho. Sample, kapote, tools, di ba? Pwede pang lagyan ng lunchbox, no? Ayan, mga lilit. Pero helmet, hindi na po kasya. Ang kagandaan naman, kung may D-ring ang inyong helmet, pwede nyo pong isabit dito sa mismong helmet hook ng motorsiklo. Dalawa pa yan, para yung isa para sa inyong OBR, no? Pagdating sa kanyang fuel tank, wala tayong manual, pero sabi sa akin dito around 4 liters po ang kanyang tank capacity, no? Siguro maglalaro
ng around 50 to 55 kilometers po per liter ang kain nito sa gasolina. Pero yung mga owners natin ng Surf 110 dyan, mag-comment naman po kayo kung ano po ang inyong gas consumption para po matulungan pa natin ang iba natin mga brothers na kukuha ng motor na ito. Alright! Okay mga brothers, bike fitting na para dito sa Surf 110 ng Rusi. Tingnan muna natin siya pagka naka side stand. No, well, ako ngayon yung nakakakita, tama lang naman yung side stand niya. Pasok yung paa, which is hindi mo napapagrinder. Kahit alug-alugin ko, hindi naman alanganin yung motor siklo. No? So sa side stand, pasado sa atin. And then ngayon, sakyan natin mga brother. No? For the reference mga brad, bumigat-bigat tayo ngayon dahil nagkakakain tayo ng last December. So 54 kg na po tayo mga brother. And may height lang po ako na 5'4", plus naka-boots tayo ng stitch sole. Ayan, tumangkad-tangkad tayo dahil dito sa boots na to, no? Siguro mga 5'5 tayo ngayon. At ang may reach tayo sa braso na 20 inches. Maiksi lang po ang braso ko mga brother. Alright, so ganito po ang itsura ko. Pagka narito sa underbone cab ng Rusi, ito nga yung Surf 110, no? Ang una ko kagad na pipil dito sa motor, makipot po yung kanyang upuan, which is good dahil madali kong nailalapat ang aking dalawang paa sa flooring, no? Ang gusto ko pa rito, heavy duty yung tapakan, no? Rubbermaid po yan, sakto, no? Standard po siya, ayan. So ganyan po yung itsura mo dyan. So madali rin magkambyo dahil yung cambio niya hindi kalawit, single po yung kanyang pedal. What I mean po, dual pedal po ang kanyang kambyuhan, no? Ganon din dito sa preno, sakto, madali rin i-engage yung foot brakes niya rito sa kabila, no? At ang ating handlebar dito, hindi naman ganong kalapad. Tama lang, ito yung mga typical na handlebar na mga underbone cab. Pagka ganito, madali mo masisingit, no? Sa mga traffic, maliliit na eskinita, parking lot, dun mo to aasahan. Yun ang advantage nitong ganitong klase ng handlebar. Turn radius, sakto lang, hindi naman kalakihan. Pero madali lang naman din ito iliko dahil hindi naman ito malaki ang kanyang wheelbase, no? So hindi tayo masyado mahihirapan dito mag-banking pagka ginagamit natin, no? At ang ating play ng shock dito mga brother, mapapansin ko hindi naman ganun kaswabe rito sa unahan, pero dito sa likod sobrang lambot niya. So ganun po yung chemistry ng kanyang shock. Alright? And then ang taas ng kanyang C-type mga brothers is 780mm. I guess, no, pagka mga 5'4" kayo pababa dito, titingkayad kayo, konti lang naman. Pero madali nyo mamamanage ang motor siklong ito. And then may ground clearance siya na may taas na 170mm. So mataas-taas po ang ground clearance nito. So sa mga malalalim na lubak, hindi kayo basta-basta sasabit ang ilalim ng motor siklo, no? So may bigat lang ito mga brothers ng around 90 plus kilogram. Wala kasi itong manual mga brother kaya most of the time tinatanong pa natin yung mga mekaniko dito. Pero ngayon sa kanyang bigat, hindi ko masasabi ng eksakto. Pero ang tansya ko dito, around 90 to 100 kilogram lang ito dahil hanggang niya talaga parang bisikleta lang, no? Bike fitting mga brother, pwedeng-pwede na para sa isang sulit na underbone cab ng Rusi. Ito nga yung Surf 110. Dito sa harapan mga brothers, meron tayong makikita na medyo B-shape na headlight, no? Bulb type po yan mga brothers. At lagi ko nga sinasabi, pwede nyo upgrade yan mga brad. Marami na nga parang LED ngayon sa Shopee, Lazada at sa mga local shop. Pero wag ka mga brad, bawi ka naman sa turn lights niya dahil naka LED na yan, no? 5 LEDs po yan. At meron pa siyang daytime running lights na akala mo kidlat. Saan ka pa makakita? Budget lang yan, no? Naka-alim bolts tayo rito. Meron tayong sticker dito ng Rusi kulay dilaw at meron sticker ng Euro 3 dahil Euro 3 compliance na po yan, no? Ang fender natin dito, pwede na mga brad. Pero syempre yung fender niya hindi naman ganong katindi ang quality. Tama lang po, no? Ang advice ko po sa inyo, huwag nyo po siya masyadong paarawan at paulanan, no? Much better po kumutan nyo ito para hindi po kagad mag-faded. Yan po ang masasabi ko sa pairings niya. Para siyang Ferrari red. Alright, no? Naka front telescopic tayo rito na standard, no? Manipis lang naman siya pero okay lang yon dahil hindi naman kabigatan at super powerful ang motor na ito, no? Pang commuter po ito. Ang gusto ko dito, meron siyang disc rotor na 220mm at yung caliper niya, tignan nyo, dalawang piston mga brad. So mainam na, so may kalakasan mamreno to. At saka ang fender niya,
extended. Hindi basta-basta mapuputikan ang ating makina rito. At saka ang body ng motorsiklo, no? Ang mags natin, two-tone po, isang silver, isang black ang kanyang kulay, no? Ilan bang spoke nito? Nasa 6 po, no? At ang maganda pa rito mga brad, ang gulong na ginagamit dito ay mismong brand na ng Rusi, no? 2.5 o 2.50 po ang size nito at 17 inches, no? Nakamag siya, so pwede nyo po itong pa-tubeless. Sa ngayon po, tube type po ang stock tire nito mga brothers on the wheel. Okay, so punta tayo sa kanyang side profile. Meron tayong mga sticker dito ng Surf. Ayan, kahit yung mga Surf 110, 100, 125, 110, halos iisa lang ang disenyo. Pwede na rin, hindi naman OA at di naman masagwa. Timeless sporty ang datingan. Etong airbox hindi na yan mawawala mga brother, no? Ating upholstery rito, single tone lang ito and branded na rin ng Rusi. Tingnan nyo naman, nagiging premium na ang kanilang datingan, no? Ang upholstery niya hindi naman ganun kanipisan, no? Huwag lang mahulberin ng pusa dahil sigurado mabubutas. At meron tayong hard plastic na grab bar dito mga brother. At ang kagandahan, meron pa tayo rito heavy duty na footrest mga brothers. Isa ito sa mga gusto ko. Mataba yung tangkay ng ating footrest dyan. Ang side stand natin dito, okay ang engagement, kinakamay ko naman, no? Kabilang side, di ba? May kickstart, saan ka pa? Dito pwede kayo makapaglagay mga brother. Napakikita ko yan, nakakapaglagay pa ng bag, sinasabit lang dito. Di ba? Yung malalaking bag. Alright, ang muffler natin dito, covered po ito ng flat finish na high temp para hindi basta-basta kalawangin. Medyo straight ang pagkakadesign niya at meron po tayo ritong chrome heat guard. Alright, so going dito sa likod niya mga brothers on the wheel, meron tayong taillight dito na bulb type. Okay lang naman yon dahil maliwanag pa rin ito. Turn lights natin, bulb type lang din yan. At yung ilaw ng plaka nandito na sa mismong taillight. Pero kita ito, ang gusto ko rito, fender, simple lang yung design pero mahaba po, kaya hindi basta-basta mapuputikan ang ating motorsiklo o marurumihan. Dalawa po ang shock natin dito sa likod. Ayan, non-adjustable po yan mga brother, pero pwede nyo palitan, wala namang problema. Gusto ko yung swing arm kahit bakal naka flat black na parang rust proof ang datingan. Ang mags natin 6 spokes po ito, and then 2.75 naman po ang size natin. Nalilitan ako sa gulong, kung ako ang mag-aari nito lalakihan ko ng konti para mas safe pa at maganda ang kapit habang lumiliko. Tube type pa ito mga brothers. At ang preno naman natin dito sa likod is drum brake lang naman, pero okay lang yon mga brother dahil hindi naman kalakasan ang motor na ito, pang commuter lang po ito, no? At meron po tayo ditong rear sprocket na 34 teeth. Ang kanyang size ng kadena is 428 naman. Alright, ngayon naman mga brothers, bago matapos ang ating episode, pag-usapan na natin ang presyo nito. So meron po itong tatlong version, 100cc, 110 itong inukutan natin, and then 125cc. So sa 100cc mga brothers, meron po siyang presyo na 39,500 pesos. Ang kagandahan pa mga brothers, etong mga motor na to naka-promo po ngayon, wala po siyang down payment. So una nyo pong bayad monthly nyo na po, no? So for the 3 years, meron na kayong huhulugan na 1,855. Para naman dito sa 110cc, etong nasa harapan natin, meron siyang cash price na 41,500 pesos. Ngayon sa 3 years niya, same lang din, 1,855. Para naman dito sa 125cc mga brothers, meron siyang cash price na 44,500 pesos. And then for the 3 years, 1,925. And then may rebate pa yan na 300 pesos pag updated kayo laging magbayad ng inyong motorsiklo monthly. So mga brothers, mag-comment naman kayo ng yes kung nagustuhan nyo itong Surf 110 ng Rusi Motorcycle. At ano-ano pa ba sa Rusi ang gusto nyo pa-review? Comment nyo na rin ang inyong mga suggestion. Once again mga brothers, maraming salamat po sa pagsama nyo sa ating walk around review. Ride safe po and cheers!